Mayong adlaw sa akong mga kababayan nga mga Bisaya from Visayas and Mindanao at ganoon din sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din sa ating mga kababayan na mga Tagalog. Magandang araw sa inyong lahat. At sa ating mga kababayan na mga Ilocano na imbag nga aldaw, kanyayo amin. Sa puntong ito, gusto kong ibahagi yung aking opinion tungkol sa panawagan ng people power. So personally, isa ako sa mga tao na sumasang-ayon na magkaroon ng people power for these reasons. So, unang-una, nakikita natin ang takbo ng ating gobyerno na hindi naayon sa kagustuhan ng mga mamamayan na nakasaad sa ating konstitusyon. So, isa is ang paggamit ng pundo ng ating bansa sa hindi tamang paraan. Lahat ng mga nakaupong mga pinuno sa ating bansa ay sangkot o may kaalaman or kinalaman sa mga pangyayari ngayon. At ilang buwan ang nakalipas, walang kahit isa sa kanila ang nakakasuhan o nakukulong. So, hindi sila seryoso or kahit seryoso man sila pero kung sila ay sangkot, talaga hindi malulutas ang problemang ito. Pangalawa, inaabuso nila ang kapangyarihan na ipinagkaloob natin sa kanila. Sa mga nangyari ngayon, mas pinakinggan ng mga nakaupong mga pinuno ang boses ng kanilang mga kasamahan, hindi ang boses ng mga mamamayan. Nakalimutan nila na ang kapangyarihan na meron sila ngayon ay galing sa mga mamamayang Pilipino. So, nakikita natin ang mga hinanaing ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kalamidad, yung pagbaha. Marami sa mga kababayan natin na namumroblema at hindi natin nakikita ang konkreto na solusyon ng ating gobyerno. So, pangatlo, ang paglubo ng utang ng ating bansa. Wala tayong nakikita kahit isa sa mga nakaupong politiko ang kumakalaban o pumipigil sa patuloy na pangungutang ng ating gobyerno. Nakikita natin na sobrang malaki na ang utang ng ating bansa at hindi man lang sila nagkukonsulta sa mga tao bago nila ito ginagawa. Hindi natin ito papayagan na patuloy na aabusuhin ang ating mga nakaupong mga pinuno dahil tayong mga mamamayan ang mag-suffer sa mga posibleng consequence kung hindi ito mababayaran ng ating bansa. Nakakalungkot isipin na hindi sila nagdadalawang isip na mangungutang kahit pa man sa laki ng utang ng ating bansa ngayon. Wala tayong naririnig sa kanila kung magkano ang kinikita ng ating bansa taon-taon at sa dami-dami ng mga kinukulikta nilang buwis, mga serbisyo ng gobyerno binabayaran pa natin. So, hindi talaga katanggap-tanggap na patuloy silang nangungutang habang tayo ay lugmok pa rin sa kahirapan at wala tayo nakikita na resulta o mga na-implementa sa pera na kanilang hinihiram. Pangapat, walang isa sa mga nakaupong mga pinuno ang voluntaryo or willing na magsasalita o magbigay ng accounting or accountability sa mga nangyayari ngayon. So lahat sila ay tulong-tulungan para matakpan ang kanilang mga maling ginagawa. So, sa mga puntong ito, hindi talaga maganda na sila ay patuloy natin nahahayaan na makaupo sa pwesto. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng bawat mamamayan. Kaya gagamitin natin ang kapangyarihan na meron tayo para i-recall natin ang ating mga boto para sa kanila. O, yun, people power. So, ang people power, hindi ito nangangahulugan na magkaroon ng gulo, kundi pwede natin itong gawin sa mapayapang pamamaraan.
At isa na ito sa paraan, itong sinasabi ko, na ipanawagan natin sa kanila ang kanilang pag-resign. At kung hindi man sila makinig sa boses natin, pwede natin itong idaan sa papel. So mag-circulate tayo ng manifesto na naglalahad ng ating kadismaya sa kanilang pamumuno or sa kanilang performance, at imumungkahi doon na sila ay ating papaalisin. So kung makuha natin ang suporta ng majority ng mga mamamayang Pilipino, wala silang magawa kundi maalis sila sa kanilang pwesto. At sa ganitong paraan, ma-reset natin ang ating gobyerno at ituwid natin ang mga sistema na nagbibigay ng daan sa mga abusadong mga politiko na mga abuso. So, isa itong malaking challenge para sa ating lahat, pero kung tayo ay magsama-sama, magtulong-tulungan tayo at ipanalangin natin sa ating Amang walang hanggan. Alam ko na ito ay posible na mangyayari. Tayo ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon kung tayo ay magkakaisa. So maraming salamat, kababayan, sa suporta din ninyo sa panawagang ito.